delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So dito sa verse 1 mapansin yung na-mention yung gospel, sabi ni Apostle Paul, the gospel, I declare unto you the gospel. So, anong gospel ang ipinangaral ni Apostol Pablo? Yung sinasabi niya, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So, ang tanong, anong gospel ang kanyang ipinapangaral? So, kung doon tayo sa Acts, para malaman natin anong gospel ang kanyang ipinapangaral, dito tayo sa Acts 20:24. Acts chapter 20, verse 24. Verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, ibig sabihin, yung kanyang ipinapangaral na dapat nating tanggapin ay ang gospel of the grace of God. Okay? Ulitin ko, ang gospel na natanggap ni Apostol Pablo na kanya rin na ipinapangaral at dapat nating tanggapin ay ang gospel of the grace of God. Ang tanong, ano ang nilalaman or content ng gospel of the grace of God? Ang content po ng gospel of the grace of God dito po sa verse 3 and 4, sabi niya, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So ang content po ng grace, okay, so ito yung gospel of grace, gospel of grace. So yung content, ito po, yung cross, Christ's death, burial, and resurrection. So pag sinasabing gospel of grace, ang nilalaman po ito, yung ginawa ng Kristo sa cross. Isa pang tanong, itong gospel of grace na tinanggap ni Apostol Pablo, na ito ay kanyang ipinapangalan. Halimbawa, Apostle Paul, siya ay isang pinilit ng Panginoon na mangaral sa mga Gentiles. Ipinapangalan niya yung ginawa ni Kristo sa cross. At kung itong mga Gentiles naniniwala, sila po ay tatawagin na body of Christ. Okay? Tatawagin na body of Christ. Ulitin ko po, anong gospel ang dapat paniniwalaan para ang tao ay tatawaging body of Christ ay ang gospel of grace. Okay? Ang gospel of grace. Bakit Gentiles? Dahil si Pablo ay pinili ng Panginoon apostle sa mga Hintil. Basahin natin sa Romans chapter 11 verse 13. Romans 11 verse 13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. So, siya po ay pinili ng Panginoon, apostol para sa mga Hintil. Sino ba ang mga Hintil? Pag sinasabing mga Hintil, ito po ay outside the 12 tribes of Israel.
meron pong tinatawag 12 tribes of Israel. So, ang tawag sa mga group of people na hindi kabilang sa 12 tribo ng Israel ay mga Hintil. So, ang tawag sa atin ay mga Hintil. Bakit? Hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. Kaya nga, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, at pumili siya ng 12 apostles. Bakit 12? Dahil itong 12 apostles ay representative ng 12 tribes of Israel. So, ibig sabihin, nung pumili ang Panginoon ng 12 apostles exclusively to the 12 tribes of Israel, tayo ay hindi kasama. Kasi na ang pinili ng Panginoon nung siya dumating ay 12 apostol lang. Basahin natin sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 5 to 6. Kung para kanino ang mga apostol, yung 12 apostol. Kasali ba ang mga Hintil o ito ay para lamang sa mga Israelites? Verse 5, Matthew 10, 5 to 6. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. So itong 12 apostol, hindi sila inutusan na pumunta dito sa mga Hintil. Sabi niya, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. Number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So the 12 apostles were commanded to go to the lost sheep of the house of Israel, and then pinagbilihan sila na huwag pumunta sa mga Hintil, kundi sa mga Israel. Even the Lord Jesus, maging si Jesus Christ, nung hindi pa siya namatay, ang mission niya ay ang mga Israel. Matthew 15:24. Matthew 15:24. Pakibasa, saan nakikita? Pinunahan ni Jesus na ibauna ba ang panagiti na yung awan at tao ni Israel. Alright. So, malinaw na ang ating Panginoong Hesus ay ang kanyang mission only to the lost sheep of the house of Israel. So, yun yung sabi niya, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. So, bakit kaya na ang Panginoon that time ay nakafocus lamang po sa mga Israelites? Dahil ang Panginoong Hesus ay isa siya sa na-prophesy, kumbaga under sa prophecy, na siya po ay maghahari sa bayang Israel. So, ibig sabihin, ito po ay isang fulfillment sa propesya na ang Panginoong Hesus ay maghahari sa bayang Israel at hindi po kasama doon sa kanyang mission ang mga Gentiles, kundi ito ay nakafocus lamang sa mga Israelites. Kaya nung siya ipinahanap sa Matthew chapter 2 verse 2, hinahanap yung King of the Jews. Pakibasa, Matthew 2 verse 2. Na si Jesus Christ ay isang katuparan ng propesya na siya po ay pinanganak at maghahari sa mga Israelites or sa mga Hudyo. Pakibasa, Matthew chapter 2 verse 2. Nanatilo ka no. Nayanap ni Jesus iili ti Bethlehem di Judea, idi ni Herodes ti agdama nga ari. Saan ang nabayag kalpasan panakayanap na adama masirib ang lalaki at taga-daya ang napan sa Jerusalem. Sa linno ti ang tubig, anayanap na ari dagiti Hudyo. Ayan. Juda. Okay. So, yan po.
Si Jesus Christ ay isang katuparan po ng propesiya na siya ay maghahari sa mga Israelite or sa mga Jewish. So, naparito siya bilang king ng mga Israelites. Kaya, bago siya namatay, ang focus ni Jesus, even yung mga 12 apostles, ay sa mga Israelites at ipinapangaral nila ang tungkol sa kaharian. So, dito po malalaman natin na ang gospel na ipinangaral ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Hesus sa mga Israelites. Kung ikumpara natin dito, nang ipinapangaral ay ang tungkol sa biyaya ng ating Panginoon. Dito ipinapangaral ang paghahari ng Panginoon sa mga Israelites. So mayroon pong kaibahan sa Ebanghelyo dito. Kaya ang tawag dito, Kingdom Gospel. Grace Gospel, Kingdom Gospel. Ang Kingdom Gospel ipinapangaral para sa mga Israelites na kung paniniwalaan nila ang Panginoong Hesus na siya yung King, sila ay paghaharian ng ating Panginoon, ang mga Israelites. Basahin natin yung ipinapangaral nila sa time na ito bago namatay si Kristo. Ano ang pangaral ni Jesus? Matthew 4:17. Pakibasa and then ituloy na rin sa basahin na rin yung Matthew 4:23 to 25. Matthew 4:17. Manipod iti dayta tiyempo, binugyan ni Jesus ti nangasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo. Agsipod ta sinigin ti pagharian ti langit. Then 23 hanggang 25. Sa 23, pinanana, sinurusod ni Jesus ti amin napasat ti Galilea. Nang isusuro iti unag dagiti sinaboda. Ingkas kasabana, tinimbag adamag, may papan iti pagharian. Nag-agas na nagiti na dumagduma nga sa sakit, kaya sagsagabaan nagiti tao. Nagdinamag ni Jesus, itindero adaga di Syria. Impan nagiti tao, impan nagiti hagdaan, iti dumagduma nga sa sakit, kaya at alayen. Nagiti luganan, nagiti demonyo, nagiti antispisyo, kaya nagiti paralitiko, pinempag amin din ni Jesus. At 25, simuro pinupana nagiti adu at tao, nagapo iti Galilea, Nagapolis, Jerusalem, Judea, kaya nagiti dagdaga, iti Baglasyo, iti Jordan. So, ano po yung pinapangaral nila tungkol sa kaharian? Ano yung content? Habang ipinapangaral nila ito yung content ng kingdom. Kailangan ipapangaral nila yung tinatawag healing, heal the sick, di ba? And then healing, ano pa yung yung raising the dead. So healing and then cast out devils, di ba? Or mga signs and wonders, miracles, at marami pa. So habang ipinapangaral ito ang content. So mayroong kasama lagi dito yung healing, all manner of sickness and all manner of disease, and then raising the dead, cast out devils, and then yung mga signs and wonders, miracles. So habang nangaral sila that time, kasama po yan. So kaya ang mga apostles, binigyan din sila ng authority to perform these miracles, signs and wonders dahil yun ang kanilang ipinapangaral. So kailangan meron silang authority to perform those dahil ang gospel na ipinapangaral nila yung tungkol sa kaharian. Basahin natin ang Matthew 10:1. Binigyan sila ng power to perform.
against unclean spirits, and to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Pakibasa, 10:1. Matthew 10:1. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Sino po yung mga 12 apostles? Bakit? Dahil ang kanilang gospel ay tungkol sa paghahari. Okay? At idagdag niyo po yung 7 and 8. Sila pa rin yung mga apostles. Matthew 10, 7 and 8. Sige, verse 7. In kayo ikasama na ito'y, asidilon ti pagarian ti langit, paimbagan nyo dagiti masakit, pagungaran nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agputol, impaksyatan nyo dagiti dinunyo, awan imbayad nyo, tinawat nyo, marod nyo, papayadan ti payo, hindi kayo mangitugot, ti kwarta, balito man, pirak, pinugamba. Alright. So, ganito po yan habang nangangaral ang mga apostles. Sabi niya sa verse 7, and as ye go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the lepers, bless the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Ipinapangaral nila ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon, and then they were performing kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa kanilang authority, and even the Lord Jesus nag-perform ng mga miracles dahil ito po ang kanilang ipinapangaral tungkol sa paghahari. Ngayon, nung namatay ang Panginoong Hesus, siya ay nag-resurrect and then nag-ascend. Pumunta siya sa langit. Mayroong panibagong program ang Panginoon na binuksan. Kasi hindi natuloy na siya maghari, kaya may changes sa program. Tinanggihan nila ng mga Israelites, pinatay ang Panginoong Hesus na dapat siya maghahari. So, nung siya nag-ascend, nag-open siya ng panibagong program na ang ipinapangaral ay tungkol na sa grasya or tungkol sa biyaya, hindi na tungkol doon sa paghahari kasi hindi na tuloy na siya maghahari sa mga Israelites. So, ang programa temporaring nag-stop at ang Panginoon nag-open ng panibago at ito ay ipinagkatiwala niya kay Pablo na apostol para sa mga Hintel. Basahin natin ang Ephesians chapter 3, 1 to 3. May bagong programa na inopen or binuksan ng ating Panginoon at ito'y kanyang ipinagkatiwala kay Apostol Pablo na ang pinag-uusapan ay ang grace or grasya or parable. Pakibasa, Ephesians 3, 1 to 3. Dahito'y tigapuna asya ni Pablo balod ni Kristo Jesus, gapu kadakay ahentil kararaga iti Diyos. Awan dua-dua nadamag yon ababaon iti parabor ti Diyos, inted na kanyak daytoy a trabaho, maipaay iti pagimbagan niyo. Impangarang-ngarang ti Diyos ti nalimod plano na kat impakaamu na kanyak. Insurat kon ti ababa pakasaritaan daytoy. Alright, so isang programa na nalimod. Ibig sabihin, mystery, secret. Sa kanina pinagkatiwala yun, inireveal kay Apostol Pablo. So, ito po yan.
Ito po yan. Isang programa ng ating Panginoon na bago pa likhain ang sanlibutan, ito ay kanyang inireveal. Inireveal lang ito after the death of Jesus, after the ascension of Jesus Christ, dahil nga hindi natuloy na siya ay mag-ahari. Di ba ipinapangaral dito tungkol sa kaharian, pinatay naman nila. So nung pinatay nila, may changes sa programa, kaya ang Panginoon nag-open ng panibagong program at ito'y kanyang inireveal kay Apostol Pablo na ang ipinapangaral na kung anong ginawa na ni Kristo sa cross. Sila hindi. Nila ipinapangaral kung anong ginawa ni Kristo sa cross. Si Apostol Pablo, ang kanyang ipinapangaral kung anong ginawa ni Kristo sa cross. Kasi ipinapangaral nila yung paghahari lang ni Kristo. Kaya nga, na-mention ng ating Panginoon Hesus na si Jesus Christ ay papatayin, pero hindi nila naunawaan yung sinasabi ni Kristo. Basahin natin, Lucas 18:31 to 34. Para makita niyo po yung kaibahan ng pangangaral tungkol sa pagharian, kaharian ng Panginoon at yung pangangaral ni Pablo tungkol sa parable, sa grace ng Panginoon. Luke 18:31 to 34. Inyadayaw ni Jesus diri sa mapulo kadua nga adalan ket kinunana kadakwada. Dinggin niyo, sumangatay di Jerusalem ket matungpal to sadyay ti amin nga insurat dagiti propeta mapapad ti anak ti tao. Mayawat to kadagiti hintil ang mga angaw, mang pagbabain imang tutupran to kinpana. Sakgiden tin patayin dan to, yung maguhar to iti may katlong aldaw. 34. Awan apurus kadagitoy tinaawatan dagiti adalan. Nailigid kadakwada ti kapapanan dagiti balikas na at tidaammo kanya ti sasawod ni Jesus. Nalaman nila hindi? Sa 34? Hindi. Kaya, hindi nila ipinapangaral ang cross. At isa pa, hindi pa namatay si Kristo sa time na ito, hindi nila ipapangaral ang cross dahil isang rason, hindi pa namatay si Kristo. Nandiyan pa ang Panginoon kasama nila, kaya ang ipinapangaral tungkol sa paghahari, and then pinatay nila, hindi natuloy na maghari ang Panginoon sa mga Israelites at dapat yun ang propesiya na ang Panginoon ay darating para maghari sa bayan ng Israel, pero ito'y tinanggihan, pinatay, dahilan na mayroong changes sa program. Okay? So, nung mayroong changes sa program, ang pinag-uusapan na po after the death of Jesus Christ, ang pinag-uusapan na po nung inireveal ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, ang programang ito, hindi na ito ang issue, kundi sa panahon na ito, ang issue ay yung ginawa na ni Kristo sa cross. Na kung paniniwalaan ang mensahe tungkol sa cross, ang tao ay maligtas. Okay? Ang tao ay maligtas kung paniniwalaan ito, at yun ang binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Balikan natin. 1 Corinthians 15, 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Sabi niya, by which also ye are saved. Verse 3. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Christ died for our sins.
according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures. So, si Apostol Pablo, ipinapangaral niya ang ginawa ni Kristo sa cross, na ito pong gospel na ito ang dapat paniniwalaan kung gusto ng tao ay maligtas. Okay? Kaya salvation ay nakabase po sa grace ng Panginoon. Anong sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. Puti parabot ni Diyos, naisalakan tayo bagoon iti pamati. Saan yung nga isalakan iti bagiyo, bago inaramid yung insabot Ayan. ni Diyos, kung nakaisalakan yung tapno awan, may pasindayag iti na ito. Alright. So, for by grace are ye saved through faith. Through faith in the finished work of Christ. For by grace, sabi niya, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Ito pong good news, mga kapatid. Ang salvation sa time na ito ay, regalo. Ang salvation here ay gift. Bakit? Ang Panginoon na mismo gumawa para ang tao ay maligtas, ang ni-required lang po, pamati. Tama ba? Ay, yun po ang ni-required. Kailangan paniniwalaan po yan na si Kristo ay namatay para sa kasalanan natin, siya ay binibing at nabuhay para tayo ay arihing ganap. Salvation ay by grace. Salvation ay regalo. Ang Panginoon ang nag-perform. Ang part natin is to believe, maniwala sa Kanyang ginawa, and then siya'y tatawagin na katawan ni Kristo. At isa pa ang itatawag sa isang taong naniniwala sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sa time na ito, ano ang tawag? 2 Corinthians 5:17. May siya baro o pangswa, di siya sino man ay mainaig kay ni Kristo. Naglabas siya ng itinaan ng hanag, itdimtengen ng itibaro. Ayun, tatawagin siyang baro na pangswa. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed, behold, all things are become new. So siya tatawagin baro, tatawagin siya bago. So, hindi na hintel ang tawag. Sa mga naniniwala po sa panahon natin ngayon ay hindi na tatawagin hintel. Ang tawag na sa atin po ay Body of Christ or Grace Believers or yung iba Christian. Hindi na po hintel. Ang hintel kasi ay referring to unbelievers. Unbelievers or pagan. Ang iba pa, pagan. And so, once ang isang tao naniniwala sa gospel of the grace of God, siya po ay bagong nilalang. At ito pa ang good news, pag siya naniniwala sa gospel of the grace of God, siya po ay sisilyuhan or tatakan ng Espiritu. Kung babasahin natin ang Ephesians chapter 1 verse 13, pakibasa po. Sa Ephesians 1:13. Sige. Ephesians chapter 1 verse 13. Naman dito, tilukan. Nagbalik
nagbalin kayo mga tatatawang Diyos, inangudyo, tipudno ang mensahe, inaimbag adamag na nangyayag pa na kay salakan niyo. Namati kayo kay Kristo, kung minarkan na kayo ni Diyos, babae, iti palamtin natin Espiritu Santo, ngayon karina, kas, pakakitaan, iti palamtagigwa na kada kayo. Ayan. So ano po ang tatak or silyo pag ang isang tao ay naniniwala sa gospel of the grace of God? Siya po ay silyuhan o tatakan ng Espiritu Santo. Okay? Siya po ay mayroong silyo. Ang silyo na yan ay patunay na siya po ay kabilang sa katawan ni Kristo or the church, the body of Christ. Okay? At isa pang good news, instead na itong mga Gentiles ang pupuntahan sana, lake of fire. Bakit? Kasi hindi sila believer eh. Originally, ang pupuntahan sana ng mga Hintel ay lake of fire. Kasi kung pupunta tayo dito banda, ang Panginoon concerned sa Israel, so ibig sabihin, ang Gentiles originally, ito po yung magiging direction niya. Pero by the grace of God, itong mga Gentiles ay pwedeng mabago ang kanyang direction. Instead na sa lake of fire, ang kanyang direction papunta ng langit. Kung siya ay naniniwala sa gospel. Kung siya maniniwala sa gospel, ang kanyang citizenship ay magbago. Magiging citizens in heaven na siya. Okay? Yung citizenship niya ay sa langit na po. Pakibasa, Philippians 3:20. Again. Philippians 3:20. Mukha naman. Ngayon na tayo, magkipag-ili tayo sa dilangit. Ket, sigagalan tayo, magpupura iti yaay, Ayan. iti mangisalakan kada tayo, magkapo sa dilangit ni Apo Jesu Kristo. So, for our citizenship is in heaven. For our conversation, from where also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, ang citizenship ng mga believers ngayon ay sa heaven. Ang citizenship po ng mga believers ngayon ay nagbago papunta ng langit. Ang mga Gentiles dapat ang pupuntahan originally ay dito sana. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa parabor ng Panginoon, pumili siya ng apostol para mayroon din tayong apostol dahil ang 12 ay pinili para lang sa 12 tribo ng Israel. Kaya by the grace of God, ang Panginoon pumili ng apostol para sa ating mga Hintel. At kung ang mga Hintel maniniwala sa gospel na kanyang ipinapangalan, siya po ay maibilang sa mga group of believers na pupunta sa langit. Naka? Basahin natin ha, si Pablo ay piniling apostol para sa ating mga Hintel. Hindi tayo Israel ha? Hindi tayo part sa 12 tribes of Israel. Tayo po ay outside the 12 tribes of Israel. So mayroong ang Panginoon pumili ng apostol para sa atin at si Apostol Pablo. Idagdag natin na patunay na si Pablo ang apostol natin sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 7. Again. Kung sa Ilocano, hindi tinapos yung yung sa Ilocano, putol. Oh. 1 Timothy 2:7. At saka 2 Timothy 1:11. 1 Timothy 2:7 muna. And for this purpose it was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I am not lying, and a true and faithful teacher of the Gentiles. Yes! Sino yan? Si Apostle Paul. Ang ganda ng pagkasabi, a faithful teacher of the Gentiles. Sino yun? Si Pablo, hindi naman yung 12. Kaya nga si Apostle Paul ang pinili ng Panginoon
na apostol para sa atin. Apostle, teacher, and preacher. Idagdag niyo po yung 2 Timothy chapter 1 verse 11. 2 Timothy chapter 1 verse 11. And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. Oh. So, malinaw po sa atin yan. Siya po ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon nung nag-change ang programa. Nung nagbago ang program ng Panginoon, kasi dapat ang programa sa Israel, salvation belongs to the Israelites, ang salvation noon. Basahin natin yung John 4:22, ang salvation na sa kanilang Panginoon. At paano napunta sa atin? John 4:22. Kailan makita natin yung programa ng Panginoon para maiwasan natin yung mix na presentation, especially dito po sa gospel. Kasi pag na-mix po ang presentation ng gospel, hindi mo alam kung ikaw ba ay pupunta ng langit or dito lang sa lupa, katulad ng ipinangako ng Panginoon sa mga Israelites na ang Panginoon ay mag-establish ng kaharian dito sa lupa. Pero ito ay tinanggihan ng mga Israelites, pinatay, pero siyempre ang Panginoon ay mayroon siyang pangako sa mga Israel. Kaya pag ang mga believers sa panahon na yun pupunta na sa langit, yung programa nila ay itutuloy lang. Okay, itutuloy lang yung programa na yun. Pero basahin muna natin yung verse na na-mention natin. Okay. Sa Ilocano, da kayo Samaritan, diyo ang mo no siya sino tidaydayaw ni, da kami ang bumi tidaydayaw ni, taaggapo kadagiti Hudyo, panakay sa lakan. So, ang salvation ay nasa kanila. Pero nung tinanggihan po nila, nireject po nila ang gospel, ang kaligtasan ay sent unto the Gentiles. Basahin niyo po. Acts 28:28. And then, Romans 11:11. Oh, salvation sent unto the Gentiles. Hingibus ni Pablo, masapul nga ibaga kada kayo no maamuan niyo na ibaunan kadagiti hintil dagiti mga ipakaamoy di mensahe ti Dios may papan iti panakaisalakan dumngeg danto. Alright, so, be it known unto you. Be it known therefore unto you, referring to the Israelites, kung babasahin nyo backward, yung you referring to the Israelites. Bakit ano ang nangyari? Sabi niya, be it known therefore unto you, the Israelites, that the salvation of God is sent unto the Gentiles. Bakit? Kung babasahin niyo backward, may tinanggihan po nila yung offer. Kasi ganito po ang nangyari. Pinatay nila ang Panginoon. Bago tinawag si Pablo, pinagbigyan sila, in-offer ulit yung tungkol sa kaharian. Pero, ano po ang ginawa nila? Tinanggihan pa rin. Acts 28:28, kaya kinunclude na lang. Sabi dito, be it known unto you, therefore, that the salvation of God is sent unto the Gentiles. And sino po yung Gentiles? Tayo po. Kaya ang salvation ngayon ay nasa atin. Okay? Ang salvation ngayon ay nasa atin. Dagdag pa natin, Romans 11:11. Sige. Again I ask, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. Rather, because of their transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel enemies. So, ganun po ang nangyari. Kaya waiting po mga kapatid, we are in this present program na ang apostle po, si Apostle Paul, at ang gospel is gospel of the grace of God, at i-offer po ito sa atin. Pero mayroon pong hangganan lang. Pag nag-close ang program ito, kasi may bilang lang po sa mga hintel na pupunta sa langit. Mayroon lang pong bilang.
pag nag-close ang program na ito, kasi ang programa ito ay temporary, bakit? Hindi pa natuloy maghari ang Panginoon sa Israel eh. Kailangan ang Panginoon maghari sa kanila. So, ngayon po, nag-open siya ng panibagong program para sa mga hintel, pero ito'y temporary. Kasi pag nakompleto ang bilang ng mga hintel, pupunta na sa langit. Aakyat na po yung mga believers, pupunta na po sa langit. So, ibig sabihin, yung program ng Israel na hindi natuloy, na maghari ang Panginoon, mag-resume. So, dapat ba na magiging bahagi ang bawat isa sa programang ito pupunta sa langit? Dapat lang habang wala pa po yung rapture. Basahin natin yung Romans 11:25. Romans 11:25. Mayroon lang pong bilang, hindi natin alam kung ilan, ang Panginoon nakakaalam, basta may bilang. At dapat lahat tayo kasama sa bilang. Romans 11:25. At kapalimod, kakabsat ko, akayat ko ang mga maniw, tapno diyo ipagarok ang masirip kayo. Dahil ito'y apalimod, agpatinggan to, ti managsugir dagiti Israelita. Ngem santo lang agpatingga, indun makumpleto, Makumpleto? bilang dagiti hintil ang mamati iti Diyos. Makumpleto, tibilang, tihintal na mamati sa Diyos. Diyos. Mayroon lang kung bilang ito mga kapatid, kaya pag hindi seryoso yung iba, hindi ko nga alam yung iba hindi seryoso sa paniniwala nila, temporary lang po ang programang ito. Once na mag-close ang program, ibabalik ng ating Panginoon ang kanilang program. Kung baga, ang concern ulit balik sa Israel. Paano ang mga Gentiles balik ulit sa dating estado? Ito lang po yung part na kung saan ang mga hintel ay binigyan ng pagkakataon by the grace of God na maniwala. Pero may bilang lang po at lahat ng naniniwala pupunta sa langit, then ang programa ibalik sa Israel dahil hindi po natupad na siya'y maghahari. Kaya sa propesya po, mayroong 7 years na lang na kulang para ang Panginoon maghahari sa Israel. So after the rapture or caught up, balik sa Israel po may 7 years na lang, na yung 7 years na ito, pag natapos, ang Panginoon ay babalik for the second time at establish na po yung kingdom at maghahari siya sa bayang Israel 1,000 years. Nandito po tayo mga kapatid. Hindi pa kompleto ang bilang ng mga Gentiles. So habang naantay natin yung rapture or caught up, ayon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17 and 1 Corinthians chapter 15 verse 52 to 54, enjoyin po natin yung ating pananambahan. Enjoyin po natin yung Sunday worship while waiting po sa rapture. Okay? Ano po ang gospel dapat paniniwalaan? The gospel of the grace of God. Kasi ang kingdom na gospel, since na ito ay nag-stop temporary dahil mayroong bagong program, ito po ay mag-resume dito na po. Kingdom gospel. So ipapangaral ulit nila tungkol sa paghahari, and then ito yung fulfillment. Sa ipinapangaral nila, matutupad ang Panginoon maghahari sa mga Israelites. Pero sa panahon natin ngayon, ipinapangaral natin yung ginawa ni Kristo sa cross at dapat paniniwalaan, at kung yan po'y paniniwalaan, siya'y maging bahagi sa programa papuntang langit. Clear? May question? Anong oras na? Baka lumagpas tayo. Sana po nasundan niyo po yung ating Bible study presentation. Kailangan po na maunawaan natin ang Bible at yung program ng Panginoon. At kung ang reason kung bakit siya pumili pa ng isang apostol na mayroon naman siyang 12 na pinili, yan po ang rason. Para tayong mga hintil mayroong apostol dahil sa kanya ipinagkatiwala ang programa sa panahon natin ngayon at dapat paniniwalaan kung ano yung kanilang tinanggap na ebanghelyo para sa atin. Okay?
close natin sa prayer kung wala na. Si Pastor Hero na lang. Okay, karang tayo. Yan ako Diyos, sampay, naman kanimbag mo, at pinatapos kong kaya, pinahadal niya sa aking mga